Hi, once again, Janet Hi, once again, Janet Abshama ulit. Ito yung continuation doon sa kay Margaret, pero ito ay Tagalog ngayon. Actually, hindi continuation, but the same yung keynote niya, pero nagtatagalog lang ako kasi nahirapan talaga ako kanina sa English. So, but anyway, so yun. Magsishare screen ako. Wait a minute so that you can see my, yeah. So, nakita niyo ito, di ba? Ito. Nakita niyo ito sa yung una kong video. So, now, ang sabi niya, sabi ni Margaret, because I don't allow opinion in others. So, ang ibig sabihin niya dito, because I don't allow opinion in others, yung para bang ayaw daw niyang magbigay ng opinion sa ibang tao. Yun na ba kaintindi ko? So, kung meron kayong, kung mali yung aking pakaintindi, i-comment nyo lang sa baba, okay? So, sabi niya, because, dahil ayaw kong, I don't allow opinion in others, kumbaga ayaw kong tumanggap, ayaw kong magbigay ng opinion sa iba, ganun din ang gusto ko sa sarili ko. I don't allow that for myself. Or hindi din niya ina-allow yung sarili niya na magbigay ng opinion sa iba. Ito ay self-refuting. Nire-refute niya ang sarili niya. Bakit? Kasi ano ang saysay ng kanyang statement na ito kung hindi niya ito opinion? Ayaw daw niya magbigay ng opinion sa iba. Kasi ang sinabi, ang katwiran niya, contextual interpretation daw ito. Contextual interpretation. Contextual interpretation. So, ang sabi niya, example eh. So, example lang. Sabi niya, example lang daw. So, ngayon, but before that, sabi niya, because I don't allow opinion in others, I don't allow that for myself. So, ayaw niya magbigay ng opinion at ayaw niyang tumanggap ng opinion ng iba, ayaw rin niya magbigay ng opinion. Again, ano ang saysay nito kung hindi niya ito opinion, di ba? Kasi ito ang sabi niya dito, nag-quote siya ng John 10:30. Ang sabi niya, I and my Father are one. So ang translation na ito is King James. So pero sa NASB, sa ESV, sa NIV, ang translation doon is I and the Father are one. I and the. So tinignan ko kanina yung translation. So, ang translation, 5 sila. Ang 3, pareho ang kanilang pagta-translate. Ang isa, ang King James, at saka meron pang isa, magkaiba. Pero, ano din sila, tawag nito, hindi rin sila pareho yung King James, at saka itong isa na to. But anyway, I and the Father are one. Pero sige, punta tayo sa King James, ha? I-ano natin ito para mas Ito yung, sabi kasi niya, contextual interpretation, di ba? Kung contextual interpretation ang gusto niya mangyayari, dapat sa Greek siya pumunta. Sa Greek dapat siya pumunta, hindi dito sa translation na mismo. Sa na-translate na, dapat doon siya pumunta sa Greek. Meron akong book na Greek talaga siya, yung word for word na Greek tapos English, Greek English, Greek English. So, next time, gagawin ko ulit yun. Gagawa ulit ako ng video para doon. At itatakil ulit natin itong John 10:30. So, but anyway, dahil dito siya nagdedepende, di ba? Dito siya nagdedepende. Yung kanyang contextual, sabi niya, yung kanyang context, ito yung example ng contextual interpretation. Isa pa, bago ang lahat, ayaw daw nila ng opinion ng iba. So, ayaw niya kumuha ng learning sa ibang tao, di ba? So, yung nag-aaral ang tao na to, si Margaret, nung nag-aaral si Margaret, saan siya kumukuha ng natutunan? Sa tao lang din. So,
tinatanggap niya ang mga sinasabi ng mga teacher sa school. Kasi ang sabi niya, siya daw ay isang teacher. Siya daw ay isang English teacher daw. So, kung isa siyang English teacher, saan siya natuto? Saan siya natuto ng English? Dahil when she was young, she cannot understand, she cannot write, she don't have anything. So, ang learning niya, nakuha sa mga magulang niya. Pagdating sa mga magulang niya, pumapasok siya sa school. So, nakikinig siya sa mga teacher. So, ang kanyang mga natutunan ay galing sa academic na nagturo sa kanya. Mga academic teachers na nagturo sa kanya. Diba? So, pero ang sabi niya, porkit natuto na siyang bumasa, natuto na siyang umiintindi ng mga books, pero sa Biblia lang ang hindi niya kayang intindihin, okay? Paalala lang. Ang Biblia lang ang hindi niya kayang intindihin, pero naiintindihan niya ang ibang books, okay? Ngayon, sabi niya, hindi, ngayong natuto na siyang magbasa, natuto na siyang magbigay ng tamang salita, yung ugma, nagpo-form ng mga salita from the letters, ayaw na niya makinig sa iba kasi may alam na siya eh. Pero hindi na niya inaano yung hindi na niya pinapakinggan yung iba. Pero sinabi din niya na binabasa din daw niya yung mga yung Hebrew Hebrew scholar at pinakikinggan daw niya. So galing din sa tao yung kanyang kaalaman. Pero bakit niya sinasabi dito na I don't allow opinion in others? So, ang opinion ba sa ka-learning magkaiba? Di ba nakakaroon ka ng opinion dahil sa nalalaman mo? So, yung mga nalalaman pumapasok sa isip mo, yun ang turo ng taong kausap mo o nagtuturo sa'yo. So, kaya ka nagkaroon ng opinion sa sarili mo kasi meron kang mga katanungan sa sarili mo. Makakapag-create ka ng mga opinion mo doon sa mga naririnig mo. Di ba? Tapos ngayon, ayaw na niya makinig kung kailan, saan niya nakuha yung opinion na yun, yung kaalaman na yun. So, yung kanyang opinion, kasi meron na siyang pagbabalanse ng mga sitwasyon o ng mga sinasabi ng tao. So ngayon, ito ang sabi niya, nag-quote siya sa John 10:30, I and my Father are one. Sabi niya, this courteous, hindi makatarungan, sabi niya, si Jesus should have said. So, si Jesus, sinasaway niya si Jesus ngayon. Sabi niya, he should have said, my Father and I are one. So, ngayon, my Father and I are one. Ito daw dapat sana ang sabihin ni Jesus. Hindi daw yung I and my Father are one. Hindi ata niya napansin na contextually, kung context ang pagbabasihan, kasi ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo, my Father which gave them to me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Of my Father's hand. So therefore, kung contextually, kung sabi niya dito, kung contextually interpretation ang gusto niyang sabihin doon sa Biblia na yun, sa Bible na yun, okay? Kung contextually, so ang sabi niya, I and my Father are one. Kasi nga sa Greek, okay, sa Greek, ang ibig sabihin ng one na to is eis, E-I-S, meaning ang ibig sabihin ng is dito sa John 10:30, ang ibig sabihin niyan is pag ang meaning ng is into. So ibig sabihin, kaya sinasabi niya I into my Father. Yung location niya parang ganito, di ba? Hindi pwedeng ang Ama at ang Panginoong Jesucristo, ay ang Ama. Kasi paano?
I and my Father are one. Into, ako ay kaisa ng Ama. Into my Father. Kumbaga, isinasama niya ang kanyang sarili. Ang Panginoong Jesucristo, isinasama niya ang kanyang sarili papunta sa Ama. Lagi siyang ganun. Lagi siya ng ganun. Ang one doon sa is na yun, plurality ang paggamit doon sa Greek. Kasi ang one sa John 10:30, ang ibig sabihin again is eis. Ibig sabihin, Greek word na eis, E-I-S na. Kung sa English pa is into. Diba? Into. Diba? So, ang sinasabi niya, dapat hindi daw yung tama. Dapat daw ang sanabi ng Panginoong Jesucristo kasi sabi niya, He should have said, my Father and I are one. Surely you were thought to put the other person ahead of you in a quote. So, siguro ito patungkol ito sa akin. Patungkol ito sa akin kasi ako yung ka-discussion na dito eh. Surely, Janet, you were thought to put the other person ahead of you. Ahead of you. O kasi nga, di ba, into ahead of you. Which is, naman, di ba? So, ang sabi niya, my husband and I, etc. My husband and I, sabi niya, surely you were thought to put the other person ahead of you. So, kahit nasabihin niya ganun, hindi pa rin mawawala na merong dalawang identity. Na meron talagang isang persona sa statement na yun. Di ba? Kasi sinasabi niya, surely you were thought to put the other person ahead of you. Ahead of you. So therefore, si Jesus, ang sabi ni Jesus, I and my Father are one. So, si Jesus, ang ahead kay Jesus ay ang Ama. Di ba ba? So, ano ang ibig sabihin dito? So, ang example niya, my husband and I. So, ang ibig niya palang sabihin dito na dapat mauna muna ang Father. Mauna muna ang Father bago ikaw. Pero hindi pa rin eh. Dalawa pa rin yun eh. Nauna pa rin yung Ama. Ang example niya, my husband and I. So, my husband and I. Okay. Itong I na to si Margaret, yung husband niya, yung kanyang asawa, diba? Hindi naman, hindi mo pa rin ma-deny, you cannot deny na there is two person in this, sa kanyang mga example, my husband, one person, and I, sinong I? Siya, diba? Huwag mo sabihin na my husband and I is the husband pa rin ito. Hindi pwede. Paano mo masabing my husband and I? Ano yun? My, I, me, I, my. Me, I, my. So, diba? So, ngayon, inakyusahan pa niya si Jesus na, sabi niya, since Jesus did not follow the rules of respect. Hindi daw sumunod si Jesus, na samantalang si Jesus naman ang nagbigay sa atin ng lingwahe. Itong lingwahe natin, ang Diyos ang nagbigay na to para tayo magkaroon ng communication sa isa't isa. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga speaking in tongues, katulad ng English, katulad ng Tagalog, katulad ng kung ano mga lingwahe. Kasi ang ibig sabihin ng tongues is lingwahe, speaking in language. So, speaking in tongues means lingwahe. So, si Jesus daw, hindi daw siya nag-respect. So, ngayon, ang sabi niya, tinan mo ha, hindi daw siya nagbibigay ng opinion, pero ito, statement niya to, opinion niya to, na ipinapakain, ang opinion niya, gusto niyang ipakain sa'yo at gusto niya, yun ang paniwalaan niya. So, sabi niya, it means something else. In this context, ito yung context, ito yung konteksto, in this context. So, dito dapat siya magbase. Hindi siya magbabase sa sarili niyang isip na context. Kasi nga, ito yung context na sinasabi niya, yung kanyang isipan ang nagdidikta. Hindi niya sinasabi itong
itong context na kung saan, kung ano yung nakasulat dito sa Biblia. So, ang gusto niya, ipapakain niya sa atin yung kanyang, kung ano yung gusto niyang mangyari, yung kanyang mga propaganda. Tapos ngayon, I remember na nagsabi siya sa akin na may mga agenda daw ako. Samantalang ito, malinaw na sila ang mayroong sariling agenda. Tingnan mo, ito yung agenda niya na baliktarin ang mga i-twist lahat ang mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo. I-twist lahat. Kasi tingnan mo, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, I and my Father, sa King James Version, I and my Father are one. Hindi daw yung tama. Si Jesus ay mali. Discourteous daw yun. Dapat daw hindi ganun ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Aba, mas marunong pa siya sa nagbigay ng buhay sa kanya dahil ang Panginoong Hesukristo ang nag-create sa kanya. Diba? So, maniniwala pa ba kayo niyan sa kanya? Ang linaw-linaw na ang Panginoong Hesukristo daw ay hindi sumunod sa rules and respect. Respect ng ano? Respect sa kanya. Hindi siya si Jesus hindi nagrespeto sa kanya kasi yung kanyang alam na literature, na English literature is hindi naaayon sa mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang gusto niya yung kanyang English, sariling English na pagkakaintindi, yun ang masusunod. Sabi niya, in this context, Jesus means that He is the Father. How in the world na si Jesus mismo yung Father kung merong first personal pronoun? First personal pronoun is I, me. Diba? I, me. Ang second personal pronoun, di ba? Ang second personal yung you. So, ang Father, though walang you dyan, pero my Father, si Jesus, inaangkin niyang Ama, ang Ama. Inaangkin niya ng Ama yung higher, kasi di ba ang sabi dito, my Father which gave them me is greater than all. Greater than all daw yung Ama. Tapos paano masasabi na si Jesus daw, yung katulad ng interpretation na nito, contextually interpreted daw, sabi niya. Dapat daw ganito. In this context, caps lock pa talaga, Jesus means that He is the Father. How in the world to conclude that Jesus is the Father if yung kanyang example dito is my husband and I. My husband and I. Kasi ayaw niya itong my father, ayaw niya itong I and my Father are one eh. Ang gusto niya, my Father and I are one. Ito dapat daw sabihin ng Panginoong Hesukristo, my Father and I are one. Pag sinabing my Father and I are one, meron daw dapat na Trinity. Pero dahil hindi ito ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, at bagkus ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, I and my Father are one. So walang Trinity. Pero merong itong I at meron itong my. Ibig sabihin ng my, yung pag-aangkin ng Panginoong Hesukristo sa Ama. Kasi pag sinabing my Father, pag sinasabi kong my child, ako ba yung anak ko? Pag sinasabi kong my child, o pag sinasabi kong my Father, ako pala yung atatay ko. Diba? Sabi niya, English teacher daw siya. My goodness. Tapos ito, sabi niya, I and ano? And ano? Sabi pa niya, my Father are one. At any rate, there is no Trinity. Nonsense, my goodness. What literature say? What literature ang kanyang tinuturo? Anong ibig sabihin ng I? Ako, I.
Di ba? And, ano ba ibig sabihin ng and? Di ba? Tapos, open close parenthesis, my Father, are one. At any rate, there is no Trinity. Tinan mo, tinitwist talaga niya yung itong Margaret na to. Tinitwist niya ito yun, kung Margaret. Hindi ko alam kung asawa niya o siya ang may sulat nito na nakapangalang Margaret. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang salarin. So yun, di ba? Dapat sa Greek siya pumunta. At dapat, my goodness. So, ngayon, sa dami, yung so surprising, di ba? So surprising kasi nga, paano maging ama ang Panginoong Hesukristo? Na sinasabi ng Panginoong Hesukristo mismo na, I and my Father are one. Anong klaseng English teacher itong si Margaret? My goodness. So, yan lang po. Pasensya na, medyo, my goodness. My goodness. Marami pa siyang, may sinishare siya na paliwanag sa isang verse sa Biblia. Kinunan ko siya ng screenshot. So, i-ano din natin siya doon, i-refute din natin siya doon. Hindi ata ito nagbabasa ng Biblia kasi wala siyang alam eh. Siguro ang kanyang ang kanyang pinag-aralan lang is yung paano bakliin yung Trinity. Yun lang. Na hinahanap niya ng paraan para lang hindi mag-exist ang Trinity. Pero kung babasahin niya ang Biblia at gumawa siya ng komentary sa Biblia at hindi siya maasa sa mga taong naririnig niya o nagtuturo sa kanya, bagkus ang Biblia lang, iba ng nito. Iba ang mag-iiba yung kanyang paniniwala. So pray for her. Pray for Margaret that she can know the truth. And the truth will set her free. So, yan na po muna ngayon ulit. Kayo na pong humusga sa kanyang sa kanyang mga sinasabi. Oops. Diba? Yan yung kanyang mga sinasabi. Kayo na pong humusga. Ang sabi niya, because I don't allow opinion in others, I don't allow that for myself. So here is a Bible example of contextual interpretation. Jesus said, I and my Father. Kung contextual ang kanyang sasabihin, dapat umano siya sa before ng John 10:30. Kasi ito yung verse ng John 10:30. Tingnan dapat niya yung verse 29. Ito dapat ang tinignan niya. At saka 28. Dapat niya basahin ito para malaman niya kung ano yung contextual, paano, how correctly gagawin yung contextual interpretation. So, ito yung contextual interpretation. Dapat umano siya rito. Tumingin siya rito. Basahin niya ang Biblia. Kasi ito, Biblia ito eh. So, yun. Diyan lang po muna. Diyan lang. Basta, kayo na po ang humusga. Paniniwalaan mo pa ba ang taong na to? Kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, paniniwalaan mo pa ba itong taong to? Hindi. So, please, let's try to share the truth about kung ano yung mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo dapat nating pakinggan kasi nga 'di ba ang mga sinasabi ng Biblia lalo na ang salita ng Panginoong Hesukristo kapag binasa mo ng malakas yun salita ng Diyos ang naririnig mo sa boses mo sa bibig mo. 'Di ba? So, kaya kayo next time, pag binasa niyo ang Biblia niyo, lakasan ninyo at marinig ninyo yung salita ng Diyos gamit ang boses niyo. At maintindihan ninyo, pray kayo na maintindihan niyo yung mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Kumbaga, pag narinig ninyo,
payo lang, ano lang ito, payo lang. Ano kaya kung babasahin ninyo yung Biblia na naka-record, tapos pakinggan ninyo. So, yung naririnig nyo, salita ng Diyos yun, gamit ang boses nyo. Kaya pakinggan ninyo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos na ginagamit yung boses mo. Kung ano ang dapat, yung paano siya intindihin, kung ano yung tunay na pagkakaintindi mo doon sa binabasa sa salita ng Diyos. So, yun. Sana may natutunan at sana may mga idea kayo, lalo na dun sa kayo na mga na seryoso na na merong relationship sa Diyos at lagi ninyong binabasa ang inyong Biblia. So sana may natutunan at hanggang sa muli po, kita-kita po ulit tayo. So, bye-bye for now. Oops, mag-stop sharing ako. Ayun, bye-bye for now at till next. Nakaabangan po muli at suportahan niyo po ang aking ministry. Ito ay Filipino ministry na meron din akong page sa Facebook at saka sa meron akong YouTube channel. Ito nga sa YouTube ko to i-upload, i-share ko sa Facebook. At please support my own Bible with Janet at ang aking Facebook page. So yan. Hanggang sa muli, ingat-ingat po. God bless po. Okay. Yan. God bless po. Bye-bye.